tayo, mag-usap tayo, at gagaan mga problema nyo. Mga pagsubok sa ating buhay, malulutas kapag nag-usap tayo. Huwag kang susuko sa bawat laban, dito kami hindi ka iiwan. Yugto ng buhay ay katanungan, bawat tanong ay may kasagutan. Mag-usap tayo, at gagaan mga problema nyo. Mga pagsubok sa ating buhay, malulutas kapag nag-usap tayo. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, kami laging Pag-usapan natin ang channel Usap Tayo, Ozawa. Hello sa mga followers ng channel ni Mag-usap Tayo. Ako po ay isa rin follower niya. Follower, artista. At marami kang matutunan dito sa channel niya. Kasi public service to. Katulad ng updated din kayo kung ano mga nangyayari, kung ano mga ganap sa Japan. Kung ano ang latest na rules and regulations, kung paano papunta din sa Japan. At syempre, dito rin sa Pilipinas, para nababalitaan din ng mga kababayan natin sa Japan kung ano mga nangyayari dito sa Pilipinas. Marami kayong matutunan dito sa channel ni Vicky Ozawa. Si Vicky ay kaibigan ko na noon pa. At marami ako natutunan na rin sa kanya. Tama lang na magkaroon siya ng ganitong channel na makakatulong din sa mga kapwa Pilipino. Huwag niyong kalimutan, tayo ay mag-subscribe at mag-share sa kanyang channel. Salamat! Dela Suarez, ngayon Pinky Suarez. Thank you! Ako po si Brillante Mendoza. Panoorin natin si Vicky Ozawa sa kanyang Facebook live stream. Ito po si Jacqueline Jose, inaanyayahan ko po na tumutok sa programa ng kaibigan ko si Vicky Ozawa. Ang title ay Mag-usap Tayo. Kakausapin nila kayo tungkol sa lahat ng inyong mga problema, hinaing at pinagdaraanan sa buhay. Huwag kayo mag-alala dahil tayo mga Pilipino talaga namang nagdadamayan naman talaga tayo hanggang sa huli. Hindi po kayo nag-iisa. Huwag malungkot, huwag malumbay kasi nandiyan po si Tita Vicky para tulungan po kayo. Abang-abang na programa, Mag-usap Tayo by Vicky Ozawa. Dito sa Japan. Kaya sa lahat po ng nanonood, lahat nakikinig, wag po natin kalilimutan. Po sa inyong lahat, ako po si Beverly. Ayan, kung meron po kayong mga problema dito sa Japan, huwag po kayo mag-alala. Hindi po kayo nag-isa. Ito Rizanay, kasi nandito po si Tita Vicky para tulungan po kayo. Manood lang po kayo ng online program ni Tita Vicky na Mag-usap Tayo. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa ating buhay, magdududas kapag nag-usap tayo. Minasan konnichiwa, magandang tanghali po sa inyo lahat. Pwedeng mag-usap tayo, Vicky Ozawa, 12 noon every Monday. Maraming salamat po. Onegaishimasu. Magdududas kapag nag-usap tayo. Si Vicky Ozawa. Ang title ay Mag-usap Tayo. Kakausapin nila kayo tungkol sa lahat ng inyong mga problema, hinaing at pinagdaraanan sa buhay. Ingat. I'll see you soon. Bahay, pero working hard ang lola. Ingat. I'll see you soon. Panalangin sa paninimula ng ating pang-araw-araw na buhay. Panginoon, turuan mo kaming maging bukas pada. Turuan mo kaming maglingkod sa iyo na magbigay ng ayon sa nararapat na walang hinihintay mula sa iyo. Na makibakang di pinakadintana mga hirap na dinaranas.
bawat tuwin ay magsumikap nang di humahanap ng kapalit na kaginhawahan. Na di naghihintay, kundi ang aming mabatid na ang loob mo'y siyang sinusundan. Salamat, salamat Panginoon sa pagmamahal at pagtitiwala na ibinigay mo sa amin. Dahil kung wala ka sa tabi namin, ay hindi namin magagampanan ang responsibilidad na iyong ipinagkaloob sa amin. Ang mga taong pinalalapit ng buong pusong nagtitiwala sa aming kakayahan na maibigay rin namin ang nararapat na pagtulong at pagsagot sa kanilang mga hinaing sa abot ng aming makakaya ay isang ligaya rin naman at yaman na maituturing namin sa pang-araw-araw na buhay at pagtustos sa pangangailangan namin sa malinis na paraan. Nang dahil sa iyo, Panginoon, maraming salamat. Naway, huwag kaming matukso sa mga maling pananaw o gawa na hindi mo ikalulugod. Dalangin din po namin na makita namin ang bunga ng aming itinatanim ay magbunga rin ng kabutihan sa aming kapwa. Ilayo niyo po kami sa galit, inis, maling pananaw at maling gawain. Pagkus, maghalo po ang pagkakaunawaan sa bawat isa sa amin at makita rin po ng bawat isa kung anuman ang kanyang kamalian at maluwag na matanggap sa puso kung may nagawang pagkakamali. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mas maging maunawain, mapagmahal, at makatotohanan sa lahat po ng aming ginagawa sa araw-araw. Muli, maraming salamat po, Panginoon, sa mga biyayang iyong ipinagkaloob. Salamat sa mga taong nagtitiwala sa amin, magbigay ng suporta at matumbasan naman namin ito ng isang pakikipagkapwa-tao ng walang pag-iimbot. Relasyon na higit sa lahat ay ang pagiging makadiyos na gawain. Muli, maraming salamat, Panginoon. Idinadalangin po namin ito sa ngalan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Amen. Ayan. Anyway, yung point na nating Netflix, humihiga siya kasi sabi niya, hindi ka nagtitinda ngayon ng mani, kailangan humiga na. Anyway, magandang tanghali po sa inyo lahat. Gomenasay. Yan po yung ating Netflix, ayan o. Pero iba na po magiging lalagyan niya, kaya minasan ko po. Okay po, ngayon, gusto ko pong i-share sa inyo ang tungkol sa mga libreng consultation sa visa, libreng consultation sa mga problema sa Japan, etc. at tax refund. Meron po tayong lugar dito sa Japan, kahit nasaan po kayo, ang tinatawag na lugar, Hoteras. Hoteras po, andyan ang mga serbisyo ng Japan government sa libreng consultation ng lawyer for only 30 minutes. 30 minutes. So, meaning to say, pag meron po kayong problema, instead na makikita niyo yung mga libreng iba, it's okay, but still, pinakamaganda na po sa government lawyer para sa akin. Kasi po, alam nila kung halimbawa mahina ang income mo, meron po silang tinatawag na nangkay baray. Nangkay baray, ibig sabihin kung ilang beses mong babayaran.
Diba? Siyempre, minsan, yung problema natin, ganito, wala tayong pera. Dito po, libre. Maski hindi siya ang kunin mong lawyer, at least magkaroon ka ng idea kung paano mo masosolve ang iyong problema. Diba? Anywhere po in Japan, hanapin nyo po ang words na hoteras. Hoteras po ang tawag doon. Kaya wag po kayong mawawalan ng pag-asa. Kung may problema kayo dito, pumunta lang po kayo sa hoteras. Kung kailangan nyo po ang numero, pwede nyo pong i-check yan sa online. Kasi ang hoteras po, kahit sa ang lugar sa Japan, meron siya. So magbibigay man kami ng number, only inside tama ang alam namin. The rest, i-google mo lang, Hoteras Japan. Andiyan na po. And then, ang system po nila by appointment. Ngayon, sasabihin nyo na kagad yung problema nyo. Kung ano yung problema nyo, yun ang ibibigay na lawyer sa inyo. Ganun po yun. Kung hindi man po yun ang may bigay na lawyer, nag-i-introduce naman po yung lawyer na kausap nyo, dito ka tumawag o dito ka pumunta. Pero usually, pag tumawag po kayo sa consultation, sa phone, sabihin siya, anong problema? Anong problema mo? Anong ganito? Anong kailangan mo? Anong gusto mong assistant? Usually, yung lawyer na yun ang iharap sa'yo. So, yan po ang gusto kong number 1 ma-share sa inyo. May mga libre pong consultation. Free consultation for any problem meron dito sa Japan. Sa hoteras po. Anywhere in your place, meron pong hoteras. Yan po. At syempre pa, narinig nyo ang aming kanta. Ang gumawa, syempre pa, si Mr. Benny Saturno. Ang kumanta, ang very sweet, si Miss Ladine Rojas. Last month, nandito sila. And I was so glad kasi ang saya namin. Dami namin napuntahan. At syempre pa, ang ating mga besi-besi, Miss Jacqueline Jose, ang ating super best friend na pumanaw. Yeah, I'm sure alam nyo lahat, nag 1 year na siya nung March 2 ang actually namatay siya, pero March 3 ata sineselebrate. Yung po, that's the time na nakita siya yung March 3. At syempre, ang mga best actress at best director, walang iba, Miss Judy Ann Santos, at ang ating super director, Direk Dante Brillante Mendoza, and my best solid friend, Miss Stella Suarez Jr., kapatid po ni Richard Gomez. Sa mga kabataan, siguro hindi na kilala yung mga panahon namin. Pero sa mga nanay nyo, kilala nila Miss Stella Suarez Jr. Dahil meron pong senior. Okay, yan po ang atin. Bago tayo pumunta sa sunod na segment, ito po ang inyong lingkod, Vicky Ozawa. Harapin po natin ang ating mga problema na magkasama. At lagi niyong tatandaan, hindi kayo nag-isa. Pasok na po tayo sa ating one-on-one. Onegaishimasu. Andito po ako sa isang tax office. Inasikaso po natin yung kababayan natin tungkol sa tax refund niya. Hindi po natin ipapakita yung beauty niya. Although gusto ko yung katawan niya dahil sexy siya kaysa sa akin. Ngayon siguro sabihin niya po kung paano namin siya in-assist and kung paano rin namin natapos kagad ngayon. Hi ma, good morning po. Good morning po. Yes. Bali, ang nangyari po, dahil baguan lang po akong mag-ayos ng sa tax remittance, nagpatulong po kila Ma'am Vicky Ozawa. Ano po yung mga procedure at mababait naman po yung mga staff nila. Binigay po sa akin yung mga lahat ng requirements. Yun po mga birth certificate, tax remittance, tapos yung mga Gensen po, tapos yung mga sa mother ko po, yung mga birth certificate niya, lahat po na pinadalhan ko, in-assist po nila ako. Tapos nandito na po kami ngayon sa Otsuki. Hopefully, ma-approve po yung application ko po. Kinuha na nila yung application, diba? Kinuha na po yung application ko. Oo. Pero nung unang pumunta ka rito, anong sabi sa'yo? Bali nung nag-isa ka? Opo. Bali nung pumunta po ka rito, ang sabi ko, ay hindi mo pwedeng i-apply yung sa pamangkin mo, yung sa kapatid mo, mother mo lang. Yun pong sinabi. Tapos, hinanapan dito ko ng ibang mga requirements. Tulad po ng marriage certificate. Yes. Tapos yung residence certificate po dito. Tapos yung sa bank account po ng mother ko. Kung saan mo pinadadala ko sa kailangan nyo. Yes. Pero nung naanak ko pa si Ma'am Vicky, medyo sa tulong po niya, medyo nakaluwag po ako.
i-explain po niya lahat ng ng mga requirements po, tsaka yung sa pagpa-process po ng papel. Maraming salamat po. Kaya, sa mga PILO overseas ko po rito, kung nag-hesitate po kayong mag-apply ng sa tax remittance, pwede po kayong mag-message kay Ate Vicky. Tita Vicky po sa Facebook o kaya sa YouTube po. Yes. Maraming salamat po. Yes, thank you so much sa iyong trust. Anyway, yan mga kababayan ko na mag-refund ng tax. Pwede pa po pero hindi maano. So kung kailangan nyo pa assistant, andito po kami. Ayan, prueba po na kahit pa paano natanggap, tignan na lang po natin kung may kakulangan, kung tatawag sa kanya, kailangan ganito, kailangan yun na lang po hinihintay namin. Pero nakita na po kung magkano makukuha niya. Dalawa po ang makukuha natin, isang sa City Hall at saka isang sa tax office. Yan po, thank you so much sa iyo. Thank you po, ma'am. Thank you. Yan po, kasi in demand ngayon ng tax refund, kaya inulit po namin ang aming live. Alam niyo, nakasalamin ako kasi aminin ko naopera ng aking mata. Anyway, inulit po namin ang tax refund kasi in demand ngayon yan. And also, wala kami na-interview. Ganun eh. Oo, but to be honest with you, sobrang in demand ngayon ng tax refund dahil alam natin na kahit paano may babalik sa ating mga taga-Asian. Kasi alam ko ang European hindi po nakakapag-tax refund, only Asian. Yun po. Pero alam niyo na ang mga rules wag sige magta-tax refund ako. I remember po meron tayong isang kababayan na kumuha siya ng mga documents sa Pilipinas. I'm so sorry. Ang dami niya kinuha papeles sa Pilipinas, etc., etc. After a while, nalaman namin from the tax office pala, hindi na pwede. Kasi bakit po? Ang naging istorya ganito tungkol sa tax refund. Of course, andun ang dami niya napadala. Number one, gusto ko po sabihin sa inyo, sa tax refund, hindi po yung kung magkano ang pinadala nyo ang babalik sa inyo. Hindi po yun. Ang babalik po sa inyo, yung sa ginseng nyo. Sa ginseng nyo, titignan. Halimbawa, ang ginseng mo, nagbabayad ka a year ng nijumang. So, kahit pa paano kailangan meron kang 4 na tao o 3 tao, usually ganun, para maibalik yung nijumang mo. So, kung mag-a-apply ka, at least, the more maraming pinadadala, mas better. But, the thing is, may certain amount, no? May certain date, meron pong specific na amount na kailangan yung ipadala in 1 year sa isang tao. Kung di po ako nagkakamali may mga edad po siya, pero pag halimbawang lolo't lola na, nasa mataas na, maski magkano okay lang. Pero kung halimbawang, kung di po ako nagkakamali, kung di 19 or 29 years old until 69 years old or something like that, kailangan po nasa 38 kalapad ang isang tao. 38 kalapad. Sa isang taon, magkano ba sinusweldo natin? Alam mo yun? Diba? Parang gano'n. So, kung halimbawa may mga lolo, lola, o may mas younger, kaya lang 16 pataas po kasi ang pwede lang eh. Kung meron kayong mga younger na gano'n, pwede po yun. Kaya pwede lang talaga yan sa mga, siguro sa mga nanay. Kung halimbawa may edad na si nanay, si tatay, yan, pwede po yan. Hindi po inaano kahit hindi 38 kalapad per year. Pero kung halimbawang less than sa nanay nyo na edad, na sinabi kong edad, kailangan 38. And another thing, ang gusto ko pong isabihin sa inyo, like what I've told last week, yung pong ingatan nyo po, yung kung halimbawa, i-check nyo muna. I-check nyo muna bago kayo kumuha ng mga documents sa Pilipinas, dahil hindi rin madaling kumuha ng document at magastos. I-check nyo talaga kung makakapag-refund kayo. Pumunta kayo mismo sa tax office. Ipakita niyo yung ginseng nyo, sabihin nyo na ganito, sabihin mo, dependent ka ng asawa mo, kailangan po malaman niya. Kasi kung dependent po kayo ng asawa nyo at hindi kayo nag-report since the start na gusto nyo mag-refund, mas laki po ang babayaran nyo. Mas magbabayad ang husband nyo ng ilang doble. Kasi nangyari po sa amin yan sa pamangking ko. We didn't know na hindi pala sila nagre-report, dependent siya ng asawa niya. Hindi nila nire-report sa tax ng asawa niya yung nagre-refund siya, nakita po.
Kaya kung gusto niyo pong malaman ang istorya nito, mag-PM lang po kayo sa amin at sasabihin ko sa inyo kung wag niyo nang gawin, wag ka na mag-tax refund dahil baka mas magastusan pa kayo. Ingatan niyo po yan. Ilan na po nangyari sa mga kakilala natin na ganyan. Mas malaki ang binayaran niya dahil hindi niya pala ni-report na yung asawa niya ay nagtatrabaho. So, more information, PM lang po kayo sa FB page, Mag-usap Tayo by Vicky Asawa. For the meantime, pasok na po tayo sa ating commercial. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan ibay ng puso upang ikaw ay di maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema nyo. Mga pagsubok sa ating buhay. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat. May bago kaming anunsyo. Naghahanap ang Gorillas Thrift Shop ng bagong trabahador. Kung naghahanap ka ng trabaho, halika at sumali sa amin. Pero bago yan, gusto kong ipakita muna ang type ng trabaho. Iikutin po muna natin isa-isa para sa inyong kaalaman. Yan po, nakikita nyo naman mga branded na item na itinitinda rito. Idinidisplay nila na napakaganda. Isa po yan sa magiging trabaho nyo. Sa mga nakikita nyong item na nakadisplay, kailangan maayos ilagay. Mga alak, mga washing machine, lahat po yan ay pinupunasan. Lahat po yan ay tinitingnan. Chine-check nyo yung mga expiry date, chine-check nyo yung mga bagay-bagay na dapat ayusin. Kasi minsan, syempre, ang customer, pag nahawakan, minsan hindi na ibabalik ng maayos. At hindi nakapwestong maayos. Yan po ang mga bagay-bagay na itinitinda rito. At yan po, naipakita namin sa inyo ang lugar na napakaganda na naghahanap sila ng trabahador. Kaya 3 lugar po ang kailangan nila. At this time sa Kofu, hindi po kailangan. Only places na mamaya babanggitin po ng manager ng kumpanya. At bago ang lahat, syempre habang nakikita nyo yan, gusto ko pa rin pong ipakilala sa inyo ang kumpanya kung paano sila tumutulong sa ating bansa sa Pilipinas, lalo na sa mga bata na talagang nangangailangan. So panoorin po natin ang kanilang ginagawang voluntaryo sa Pilipinas. Malugod kong ipinakikilala niya mula sa Japan na may malasakit at dedikasyon sa pagtulong sa ating mga kababayan sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng kanilang programa at proyekto, naglalayong mapabuti ang kalagayan ng mga bata at ng mas magandang kinabukasan para sa kanila. Ang ating boss ay isang tunay na kaibigan ng mga Pilipino na may pusong handang maglingkod at magbigay ng suporta sa mga nangangailangan. Sana ito po ay magbigay sa atin ng lakas ng loob na mag-apply na. Dito makakasama nyo ang isang may-ari na may pusong Pilipino at bukas palad na handang matuto at makibahagi sa ating kultura. Sa amin, ang bawat araw ay puno ng kasiyahan. Magandang karanasan sa trabaho. Halina na, samahan kami sa aming masayang paglalakbay tungo sa tagumpay. Ngayon naman ipapakita ko sa inyo kung anong klaseng trabaho pa ang ginagawa sa lugar na inyong a-applyan. Dito po ang saya talaga nila. Nagtutulungan dahil ang aming mga boss at ang mga pinuno ay may malasakit at pagmamahal sa kulturang Pilipino. Ito po ang ating mga balita. Salamat aming po. thrift shop, recycle shop, Gorillas, hindi lang kayo makakahanap ng mga natatanging gamit, kundi pati na rin ang isang pamilya na tunay, kundi pati na rin ang isang pamilya na tunay na nagmamalasakit. Halina maging bahagi ng aming masayang komunidad. Ngayon naman po gusto namin ipakilala sa inyo ang aming masipag at maaasahang manager. Alam niyo, siya po talaga andyan. Sabi niya,
Nag-aaral pa siya ng Tagalog. Siya ang magpapaliwanag ng mga detalya tungkol sa mga partikular na tungkol at responsibilidad. ゴリラーズの大工原と申します。この度アルバイトスタッフを募集しております。募集要項は、日本語が話せる方、なおかつ35歳までの方となっております。時給は、1100円スタートとなっております。仕事の内容は、接客、電話応対、商品清掃と、販売、こちらの、業務となっております。アルバイトの希望の方は、当店ですね、富士吉田市と、鶴市、甲府市内にお店がございます。ご希望の店舗まで直接お電話ください。よろしくお願いします。タガログ語はまだ勉強中です。フィリピン人の皆さん、こんにちは。Ngayon na nakilala nyo ang Big Boss, ang manager, tawag na sa numero 0120-000-827. Tawag na! Natin. Hello? Alam nyo, kausap ko si Mr. Teka muna po. Parang Kafunsyo ako, hindi naman siguro. Ayoko magkaroon ng Kafunsyo. Hirap na manager Kafunsyo Dajobo. Okay, magandang tanghali, Miss Hussein. Yes, magandang tanghali din po, Miss Vicky, at sa lahat ng ating mga followers, subscribers. Miss Hussein, anong balita sa Pilipinas tungkol sa Big One na pinag-uusapan ngayon? Yes po, sa mga nakikita ko rin po, lalo na po dyan sa social media, talagang maraming mga manguhula na lumalabas na darating nga daw po ito, at ito nga daw po is itong buwan ng April. Pero meron din naman po ako nasagap na, yes po, totoo po na darating ito. Pero wala daw po makapagsasabi kung kailan ito mararanasan. Pero sigurado po na ito po ay darating. Yes po, at saka dasal na nga lang po lamang talaga ang kailangan natin. Grabe. Pero ako sabi ko nga, alam ko naman dito sa Japan, madalas ang lindol. Alam mo, nagsasave na ako kasi hindi mo sasabi, di ba? Okay, I will be honest, kung talagang oras mo na, wala na magagawa, di ba? Yes po. Alam mo, ang kinatatakot ko, malaki eh. Alam mo kung ano? Yung tubig. Kasi hindi ako marunong lumangoy. Hindi, actually, nagdadasal nga rin ako, sinabi ko rin kay husband ko, sabi ko, panalangin na lang. Wala nang ibang sagot niya kundi panalangin. Kung talagang mangyayari yun, wala tayong magagawa. May meaning yan, kaya bibigay ng Panginoon. Pero I do hope not, sabi ko gano'n. Kasi it's not only Asian eh, buong mundo daw eh, di ba? Talagang nakalagay din sa Bible na talagang dadating yung yung paggunaw ng mundo. Kumbaga, nakalagay talaga si Biblia. Yun nga lang po, hindi natin kung yan. Kung dito pa tayo o wala na talaga tayo dito. Kung may kalaman po yan. Nasa itaas lang po nakakaalam niya. Eksakto. Kaya nga daw sabi nila, di ba, yung iba nagpupunta na sa buwan ba yun? Yes po. Meron nga po. Yung mga katulog na sa Amerika, sa Mars, di ba? Mars ba yun? Yung sila Elon Musk, gumagawa na ng sarili ng lugar doon. Yung mga artista doon, malalaking artista. Di ba? Yung may mga pera lang makakapunta. Sabi ko nga, yung may mga pera lang, yung mayayaman lang makakapunta, sabi ko, sana mababait lahat sila para may bagong mundo, mas mababait ang tao, no? Yes po. Sila lang ang matitas daw. Hindi natin alam po yan kung yun nga eh. At saka meron na rin daw na sasakyan na lilipad-lipad, di ba? Meron din mga ganyan na lumalabas na din po. Ay, may iba naman tayo. May nakita akong tungkol sa bigas. Kaya daw mura minsan ng bigas, fake, plastic daw yun. Totoo ba yun? Meron nga din po. Nakita ko rin po ito na ginagawa. Pero awa naman po ng Diyos ito naman sa Pilipinas is makikita mo naman po yung hilatsya niya eh. Tinignan ko na yung itsura ng bigas. Bilog-bilog yun. Wala naman tayo makitang dito sa Pilipinas. Usually po medyo pahaba siya, di ba? Yung mga bigas yung motive. Doon po magkapilog, tsaka parang crystal siya. Parang crystal yung itsura niya. Kaya matatakot ka sa mura-mura eh, no? Itingnan mo talagang mabuti. Kung talagang bibili ka. Although sa Japan hanggang ngayon, nagkakahigpit, pa rin ang presyo ng bigas. Nako, Diyos ko.
Oo. At dahil hindi napapasok ng mga fake. Oo, medyo ang quarantine nila rito mataas ang level. Talagang hindi basta makakapasok. Oo. Ang nakakaano ngayon, merong chismis tungkol sa mga sabi pagkain na maraming peking pagkain daw ngayon pati mga prutas. Kasi dati na din po kasi yan yung ginagawa, pati nga po yung repolyo yung galing sa China ginagawa na nagpe-fake yung repolyo. Marami na kanyang mga lumalabas, pero siguro naman po hindi rin po natin lang kung talagang gawa lang para mapanood lang yun o Content lang. Aware din, hindi natin alam talaga yung purpose talaga noon. Content lang Apo, talagang ingat lang talaga po tayo. Yeah. Okay, thank you so much, Miss Susan. Pasok na tayo sa mga katanungan ng ating kababayan. Yes. Yes po. Yes, Miss Vicky, para sa ating unang katanungan, ma'am, magtatanong lang po ako, hingi po akong idea. Paano po bang magpa-register ng personal seal o hangko sa munisipyo? Anong personal seal? Like, para saan? Yun lang po. Parang hangko po, tinatanong niya, yung gusto niya naka-register? Personal seal? Apostil? Parang ganon? No, hindi po. Kumbaga, papagawa po siguro siya ng hangko na gusto niya registrado yung wakata. Kasi siguro, dadali niya lang sa City Hall. Manager, am I right? If you have the hangko and then Inkan Shome. Yeah, Inkan Toroko. You need to go to City Hall first or yeah. City Hall. Pakisabi, punta muna siya ng City Hall, paparegister niya yung hangko niya. Okay po. Sa City Hall niya lang dadali Inkan Toroko. Inkan Toroko. Oo. Inkan Toroko ang tawag doon and then para magkaroon siya ng Inkan Shome. Okay po. Yeah. Okay? Yes, anong pangalawa? Sa pangalawa po nating katanungan, ma'am, concerned citizen lang po ako. Sino po ba ang pwede kausapin kapag may mga ganyang, may nalaman ka na may matandang hapon na tinatakot yung minor na 12 years old at tinututukan pa ng kutsilyo sa may hagdanan. Pero nabidjuan po ng nanay. Bigla pong nagalit yung hapon, nanugot po yung hapon. Sobrang natutulungan na po yung bata, pati po ang nanay. Kasi po kapitbahay ko po sila, na Pilipino po sila mag-ina. Sino yung hapon? Kapitbahay daw po. Hala, pag ganyan, kung may video siya, dali niya sa pulis. Pumunta sila sa pulis, pakita niya yung video para magkaroon ng yung takot yung hapon. Pero ingat-ingat pa rin sila ng paglabas-labas. Huwag silang lalabas-labas ng sige-sige, lalo na yung 12 years old na bata. Babae yung bata? Yes po. Oh my God. Oo, sabi mo, number 1, yung video, pumunta sila sa pulis, pakita niya na inaano ng kutsilyo yung bata. No? Yes. Yun ang isang ma-share natin. Tsaka mag-ingat sila. I-report na nila para maging aware ka agad. Yun yun. Okay. Yes. Anong pangatlo natin? Para po sa ating ikatlong katanungan, ma'am, napanood ko yung video nyo na sabay-sabay pong nabisahan yung 3 sa pamilya niya. Yes! O nga pala. Oo. Ako po, nung February po, in-apply ko po yung anak ko, 14 years old po, para makapagbakasyon sana nitong April. Itong April. Na-deny po siya, di ko alam kung bakit. Nakapunta na naman po siya dito nung 5 years old siya. Ano po kaya ang dahilan? Di ko po alam bakit nag-deny siya. Papel ko din naman po ang ginamit niya. Okay. Pwedeng i-personal niya kamong tawagan tayo kasi usually may mga rason dapat hanapin natin kung ano yung noon. Yung noong in-apply niya, anong system ang ginawa niya, anong documents ang nilabas niya, maski papel niya lang, anong trabaho niya, minsan nagkakaroon ng ganun, o wala bang something na nagkaroon ng conflict ang mga documents ng bata sa Pilipinas. Minsan kasi ngayon, nowadays, kung halimbawa nagkaroon ng nung siguro 5 years old pa yon, hindi nakita, baka may nakita. Oo. At saka, anong rason? Kaya pinakamagaling mo kung pwede natin siya makausap. Tingnan natin kung ano maitutulong ko natin, okay. No? Yes, Mrs. Sane. Yes po. Para po sa ating ika-apat na ma'am, nagpapakasal po ng husband ko na Japanese. Bali, nagpakasal po siya sa Pinay noon, sa Pilipinas. Oo. Pero ang palad po, niloko po siya ng Pilipinas. Ala. Kaya nirecord niya dito sa Japan.
ang lalaki kasi kung di ako nagkakamali, kung hindi nagbago ang rules ng bansa natin, basta meron na siyang divorce paper, parang okay naman. Ang number 1 kamo, pumunta siya sa City Hall. Dali niyo sa City Hall yung papel kung may papakasalan siguro sa Pilipinas, Yes po. Kung may papakasalan sa Pilipinas, pumunta siya ng City Hall, dali niya yung family registration, yung anong ibig sabihin, yung kosikitohong nung Hapon. Tapos, i-translate, pakita sa City Hall. Na yung, kung sino yung pakakasalan, dali niya sa City Hall. And then, from there, kasabihin ng City Hall. Kasi kung approve ang City Hall, ang Japan kasi, pag naiwala ng lalaki, actually dito, maski bukas pwede magpakasal. Kung hindi nagbago ang rules. Ang problema, hindi naman problema, ang isipin niya yung rules ng Pilipinas. Kung ang rules ng Pilipinas na kailangan ihiwalay mo munang mabuti, pero I doubt it Alam ko ang lalaki, okay lang oo. Pero dali niya muna sa City Hall kung saan siya magpapakasal. Kasi under naman po siya ng government law ng Japan. Japan, yes. Oo, yes. Dali niya na lang yung family registration, yung divorce na papel, i-translate sa English, and then, yun, malalaman niya, pwede po yan. Pero may certain rules na sasabihin lang sa kanya dahil alam natin na alam ko 2 weeks, di ba? Kailangan nandun yung Hapon. Yes po. Meron sila. Kung di nagbago, oo. Yes, yun lang ma-share natin sa kanya. Yes, Mrs. Say. Okay. Para po sa ating ikalimang katanungan at huli, mag-aas lang po ako about sa aking asawang namatay. 2011 po sa Pinas. 54 years old po siyang 54 years old po siya nung nawala. Tagal po kami, 4 ang anak namin. Pero isa lang po ang naipasok sa koseki ng asawa ko. Yung 3, hindi na po naihabol sa koseki. Ang ask ko lang po, makaka-claim pa rin po ba kami kahit 2011 pa siya nawala? 2011 siya nawala. Anong i-claim niya sa job? Pension daw po. Ha? Kung may makukuha pa sila sa pension. Ay, oo naman. Kung halimbawa hindi naman siya iniwalayan. Number 1, andito ba sa Japan? O nasa Pinas? Nasa Pinas na po. Pero 2016 daw po, nagpunta sila sa Japan. May record sila. Ngayon, number 1, kailangan makita sa kusikitohong na hindi siya hiniwalayan. Okay. Yun lang yun. Pero kung hindi siya hiniwalayan, nung Hapon, and then, nung time na yun, saan ba pumanaw yung Hapon? Sa Japan o sa Pilipinas? Sa Pinas po siya namatay. Okay, good. Ay, hindi naman good, sorry for my words. I mean to say, kasi, bakit sinabi kong good? Alam niyo po, pag dito namatay sa Japan at hindi ka kasama, conflict po yan. Sasabihin nila na hindi kayo mag-asawa, kaya meron pong hindi nabibigyan ng pensyon. Kung nasa Pilipinas talagang kasama siya, at nandun sila, at yung mga bata maliliit pa, baka po magkaroon ng ng adds-on. Kumbaga sa dependent pa rin yung mga bata kung wala pang 18 years old. Yung po, pwede, sabi mo, i-check niya yung kusikitohong, kung kasal pa siya, pwedeng makakuha pa siya ng pension. Pero my goodness, 2011 namatay, hanggang ngayon hindi niya ina-apply ng ang pension. Hindi po. Tapos nagpunta 2016 sa Japan. 2016 kasama yung Hapon, di ba? And then umuwi na sa Pilipinas. Hindi po, 2011 po namatay yung Hapon sa Pilipinas. Tapos nakapunta pa sila ng Japan, sila sigurong mag-ina ng 2016. So meaning to say, 2011 namatay, tapos 2016 nagpunta sila dito for what? Tourist? Yes po, nakasabi niya. Tanong mo sa kanya, nagpunta ba siya rito because na kailangan i-report yung sa pamilya yung pagkapanaw ng asawa niya, whatever. Or tourist lang sila nagsipunta rito at pinakita yung mga bata. Kasi kung nakita nung pamilya dito sa Japan, yung mga bata, may chance din yung mga bata ma-registered sa kusikitohong. Okay. Yung dalawa yan. Yung 3 bata, kawawa naman kung hindi na-registered. Pero kung nakita ng pamilya, papakiusapan yung pamilya sa Japan para ma-registered. Pwede yung ganun. Depende rin sa pamilya yan. Depende. Sa mga katibayan din. Oo. Pwede ka mo basta hindi siya hiniwala. Basta nung pumanaw is hindi pa naman sila hiwala. Tsaka kumuha siya ng bagong kusikitohong. For the record. Yes. Okay po, yan na po ang ating limang katanungan. Yes, thank you so much, Miss Susan, and keep praying lang tayo sa mga hula-hula. Alam mo naman, di ba? Only God knows. Wala nang iba kundi ang Panginoon. Di ba? Okay. Thank you so much, and I'll talk to you again next week on Monday.
Yes po, thank you. Okay, thank you. So, yan po si Mrs. Say. Maraming salamat po. Kung meron po kayong mga katanungan, andito lang po ang FB page, Mag-usap tayo by Vicky Osawa. Pero just hold on lang po. Minsan po hindi kagad namin nasasagot. Okay po, ang mga services namin, syempre po, late man siya, ihabol ko pa rin. Ang ating Netflix, ito po ang Netflix natin, nandito pa rin siya. May mga special offer po kami at magkakaroon po kami ng maliliit na version na that will mag-worth ng 500 each po. Okay, yan po ang ating masasabi. Ang mga services natin, mag-PM lang po kayo sa FB page. Mag-usap tayo by Vicky Osawa. Maraming salamat mo. And for my last word, may we all live with love, peace, and harmony. Thank you po. Bye! Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan ibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok